ay nagkaroon ng isang napakahalagang pribilegyo na tayo po ay nagkaroon ng magsamba na sama-sama sa ating Panginoon Diyos. Salamat po sa Philippine Family sa kanilang pagdala ng ating mensahe na awit sa ating pong magsamba sa ating Panginoon Diyos. At ngayon gabi mga kapatid ay tayo po ay magpapatuloy sa ating series na pag-aaral sa ating The Great Controversy na pinasimulan po natin last Friday. Ako po yung assign na editor sa pangalawang chapter sa ating aklat na ito. Dito po sa ating pag-uusapan ngayon natin mga kapatid ay nais ko muna magbigay sa inyo ng isang talata. Gusto kong basahin muli ang talata na binasa ng ating kapatid kanina. Dito po sa aklat ng pangalawang Pedro, kapitulo 1 sa ating ay ganito po ang sinasabi sa atin. Ang sabi po ay ganito. 1 verse 10. Kaya nga mga kapatid, lalo't pagsikapan ninyo ng mga panatan kayo sa pagkatawa at pagkahirap sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay nito, ay hindi kayo makatipisod kailanman. Ang isa po sa mga kadalilanan mga kapatid kung bakit tayo po ay natipisod at pinanghihinaan ng loob sa ating pananampalataya at nawawalan ng pag-asa, sapagkat tayo po ay hindi panatan doon sa pagkatawa at pagkahirap sa atin. Dumarating minsan ang mga tagpo at karanasan sa buhay na tayo ay nagkakaroon ng mga tanong at mga pagdududa. Kaya sinabi sa atin ng apostol sa Pedro, kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo ng mga panatag kayo sa pagkatawa at pagkahirap sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay ito, ay hindi kayo makatipisod kailanman. Ang isa po sa mga paraan sa Satanas para po tayo ay panghinaan ng loob at pisod sa ating pong pananampalataya ay yung tinatawag na pag-uusig. Sa gabing ito ay nais kong pamagatan sa ating pag-aaral na magtapat hanggang sa kamatayan. Kailangan tayo maging magtapat hanggang sa kamatayan. Sapagkat ang kapatid ay pinagsisikapan sa kaaway ng Diyos sa walang bakit sa Satanas na tayo talaga ay panghinaan ng loob. Dalawa ang strategiya. Number 1 sa pamagitan ng pag-uusig. Number 2 sa pamagitan ng tinatawag na panunukso o yung tinatawag na temptations. Yung panunukso. Anong pagkakaiba ng pag-uusig at saka panunukso? Ang pag-uusig ay kahihirapan ka. Ang panunukso ay aakipin ka doon sa mga bagay ng mga magaganda na sa tingin mo ay makikinabang sa gusto. Maaaring yan ay kayamanan, maaaring yan ay katanyagan, maaaring yan ay kapangyarihan, aakipin ka para sa ganoon ay sumangpataan at lumagay sa kanyang. Ang mga pag-uusig, mga kapatid, isa natin dito sa pag-uusig. Sa panahon po ng ating Panginoong Hesus ay mayroon po siya mga ulat na kanyang sinabi sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga mananampalataya bago po siya bago doon sa cross ay mayroon po siya pinapagod dito sa aklat ng Mateo chapter 24 ang talata ay 9 tapos 21 at 22 24 verse 9 mo tayo. Sabi dito, kung pagkakaroon, ibibigay kayo sa kapigatian at kayo papatayin at kayo papupuntan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. So dito sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad na darating ang panahon na itong kanyang mga alagad ito ay papupuntan, papatayin ng lahat ng mga bansa dahil sa pangalan ng ating Panginoon. Sa verse 21 ay
sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng parating kapaghatian na ang gayoy hindi pa nangyari buhat sa kasimulan ng sanglibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari sa kailangan. So dito ay pinangit yung tinatawag na kapaghatian na maaaring dalasin ng mga lingkod ng ating Panginoon. Sa verse 22 ay itong sinasabi at malibang paitingin ng mga araw ng Lord ay walang namang makaliligtas sa tapos dahil sa mga hirap ay paitingin ang mga araw ng Lord. Ang pagpupusik nito mga kapatid ay nangyari pagkatapos na mamatay ang lahat ng mga nagagal ng ating Panginoon at pagkatapos na mamatay ang Tito Pablo. Nagkaroon po ng tinatawag na malaking pag-uusig sa bayan ng Diyos. Paano po ba pinag-uusig ang mga lingkod ng Diyos? Ito po sa ating binabasa class na L1 sa page 30 itong Tagalog Edition to natin. Ay narito po ang mga pamamaraan kung paano pinag-uusig ng mga pagano particular na Roma sa panahon po yun. Ito po ang pinangin ng aklat nito sa October 1. Ang sabi ay ganito sa page 31. Ang mga pag-uusig na ito na nagpasimula noong panahon ng Emperador Nero noong patayin si Pablo ay nagpatuloy sa loob ng datang taon ng minsan ay hindi at minsan ay hindi. Ang mga Kristiyano ay pinaratanan sa nagawa ng napakabigat na krimen at ipinahayag na sila ang dahil ng malaking kasunaan, gutom, salot at lindol. Sabi nito sila ay sumaran sa kinatulan bilang mga naghihimagsik sa kaharian, mga kaaway ng reliyon at mga salot ng lipunan. Marami ang hinagis sa mga ilang hayop o sinunod na buhay sa mga amphitheatros. Ang mga iba ay pinalo sa krus, ang iba pa ay pinagtan ng kapalat ng kainang na hayop at hinagis sa isang kulong lugar upang pagwaray-warayin ng mga aso. Ang parusa sa kanila ay madalas na ginawang pinakapalaking aliwan sa pagpipista ng bayan. Nagkakatimpuan ang karamihan upang pagkoon na may katuwaan ang mga daing ng mga nananagutan ng hininga ay tinutugunin na ng tawanan ng palakpakan. Mga kapatid, kung hindi pong may ipatin ang matinding mga pag-uusig na ito na nangyari sa mga lingkod ng Diyos sa panahon yun, ay gano'n ang pinakilabot ng mga kapatid. Ang sabi ng ating binasa, sila po ay pinalayas, kung pasok na ay gano'n pa kong binagin dito, na ang ating po mga kasamahan mga mananampalataya doon, sila po ay pinalayas sa kanilang mga tahanan sa bansa, ang kanilang mga alarian, sila ay pinagis sa mga manilang ayaw, sila ay sinusulot sa buhay, ang iba sa kanila ay pinako sa krus, binangkan ng mga balat na maingat sa hayop, at tinawag panuorin ang iwan ng tao. Kasi ganito po mga kapatid, sa panahon yun ay pinagbawal ng pangaral ang Panginoong si Kristo. Napumahan ng pamalaang Roma ng lahat ng mga pangangaral ng tungkol na Jesus. Sila ay bibilang ng mga rebelde. Sila actually ay bibilang ng mga rebelde. Ito ang tinanong kung bakit sila ay pinag-usig. Sapagkat sila daw ay mga kriminal, sila ay mga dahilan ng gutom at salot at mga lindol. Sila ay mga kaaway ng relihiyon at salot sa lipunan. Kaya sabi ng pamalaang Roma doon, palibhasa sa panahon yun, ang Roma ang pinakamakapangyarihang bansa. Kumbaga sa ating panahon ngayon, mga kapatid, ang pinakamakapangyarihang bansa ay ang Amerika. Pero sa panahon yun ay mas matindi sapagkat kung ano ang pinakamakapangyarihang bansa, ang lahat ng kanilang mga batas ay hindi lang ipatupad sa iba pang mga bansa. At dahil doon, mga kapatid, ay pinabawalan ang mga Kristiyano na mga mananampalataya na sila po ay mangaral tungkol kay Jesus. Pero ayaw nilang magpapigil at dahil doon, sila po ang tinuring ng mga kriminal at mga rebelde.
nangyari noong una. Sa panahon po ng panahon ng Old Testament, na binabanggit sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, ay gayon din ang nangyari sa kanila sa panahon po ng pag-ubusik nito. Basahin po natin ang Aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, na 32. Ito po ang binabanggit sa atin. Ang sabi ay ang sabi ko ito, natapos ang alalahanin ng mga araw dahil sa mga yawan sa patapos na kayo'y maliwanagan ay nangingkis kayo ng malaking pakikinapan ng mga kababata. Nasa una, ang sabi sa verse 11, verse 36, ito ang Aklat ng Hebreo. Ang sabi ito, at ang iba ay nagkaroon ng pagsubok sa pagkaiba at pagkakampas. Bukod dito ay sa mga tanikala at pinagbuhan naman. Sila ay pinagbabato, pinaglagari, sa verse 27. Sila ay pinagbabato, pinaglagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa taba. Sila ay sinagat na paroon pa rito na may balat ng mga tupat ng bing, ng mga salat, ng mga pipighati, tinatampalasan. So napansin ninyo mga kapatid, maging noong unang panahon pa, ay nagkaroon na ng mga manananging pagsubok at mga manananging pag-uusip. Ito ay nausip lamang sa panahon ng mga unang Kristiyanismo, unang siglo ng Kristiyanismo pagkatapos na mamatay ang lahat ng mga alagad. Kaparihong nangyari. Sa verse 38, ito po ang sinasabi. Nasa mga yawan ay hindi na napagdapat ang sanglibutan na nangaliligaw sa pagkilan ng mga kapulugan at sa palimingin at sa mga lugar ng lupa. Ito rin po nangyari sa panahon ng pag-uusip sa unang siglo ng Kristiyanismo. Sa verse 25 ng chapter 11 ng Aklat ng Hebreo, ito naman ang sinasabi. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli. Okay. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay ng uli at ang iba ay namatay sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang patubusan upang pagtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na mag-uli. Lapunin nyo mga kapatid, ang mga mananampalataya ito, sa kabila ng kanilang matinding nararanasan ng mga pagsubok, ay sila po'y handa na ito ay kanilang tanggapin. Ito'y handa sila na ito ay kanilang dalasin sapagkat iniisip nila na masat dito sa pamagitan ng pagkabuhay ng uli. Sumasampalataya sila sa kagaya ng kanilang sinasampalataya ng Panginoong Hesus na nabuhay ng uli. Sila din ay bubuhayin sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Kaya sa batang huli ng talatang 35, ito ang sabi upang pagtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay ng uli. Ang isang Kristiyano, mga kapatid, na mayroong lubos na mananampalataya doon sa tinatawag ng pagkabuhay ng uli sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. At mayroong sapat na mananampalataya at pagmamahal sa kanyang Panginoon. Kahit na sila ay pagdalagarin, kahit na sila ay pagpapatayin, kahit na sila ay itugin, kahit na kanilang dalasin ng mga matitinding pagsubok, hindi nila isusubo ang kanilang pananampalataya. Kapatid, kumusta po tayo? Tayo po ba pagkasinusubo at tayo po ba kapag pinag-uusip ay ano ang ating nagiging tugon? Tayo po ba sa alin tumibay sa pananampalataya ay nagdulupay-pay? Alam po ninyo mga kapatid, paano tinugon ng mga mananampalataya ang pag-uusip? Ang sabi dito sa ating pinabasa ng Aklat, sila po ay nagtapat na walang dungis sa kanilang pananampalataya. Yung po mga pagsubok ngayon, sa halip na maging resulta ay sila'y panghinaan ng loob. Sila po ay lalong nahikaya sa pananampalataya. Maraming mga tao na habang tinitingnan nila ang kapigatihan na nararanasan ng kanilang mga kamag-anakan, habang kanilang nakikita ang pagtatapat ng mga lingkod ng Diyos, sila ay hinayat sa paanan ng ating Panginoon. At ang mga kapatid sa panahon yun, habang sila ay sinusubok, ang sabi ko sa atin ng ating binabasa dito, ito po ay nagresulta ng tinatawag
sabi niya dito sa page 33, ito ang aklat na aking binabasa na deserve ang malaking pagkalingan, ang tinatawag na the controversy. Ang sabi niya dito sa first paragraph, sa may bandang gitna, ganito ang sinasabi. Ang mga hirap na dinadala ng mga Kristiyano ay siyang nagdapit sa kanila sa isa't isa at sa kanilang kalulubos. Mga kapatid, talagang mahalap kayo sa matinding indikasyon ng mga kapatid ko ito. Sa kabila ng kanilang nararanasan pagpatay sa kanila. Sa kabila ng kanilang matinding pagsubok at pag-uusig. Ito pa ang naging dahilan upang sila'y magkaroon ng pagkakalapit-lapit sa isa't isa at sa kanilang Panginoon. Lalo silang tumibay sa kanilang pananampalataya at hindi sila pinaghinaan ko at sila'y lalo sa tapat sa kanilang pinaglilingkuran na Diyos na walang ibang dapat ng Panginoon. Kapatid, yun sana tayo. Habang tayo ay dumaranas sa mga pag-uusig at mga pagsubok sa buhay, huwag tayong panghinaan ng loob, lalo tayo magkaroon ng pagkakalapit-lapit sa isa't isa at sa ating Panginoon Diyos sa pagkakalapit natin ng ating Panginoon. Pagkalipas ng maraming mga taon ng mga pagsubok ay nakita ni Satanas na walang silbi at saysay ang kanyang ginagawang pagpapahirap sa mga lingkod ng Diyos. Siya nagkaroon ng bagong estrategiya. Ano po ang ginawa ni Satanas, mga kapatid? Ang ginawa ni Satanas, nangayon dito pa rin sa aklat na ating binabasa sa page 33, sa second paragraph, ganito ang sinasabi sa atin. Sa gayon yung nanumpala ni Satanas na lalo matagumpay na makanin ang kamahalan ng Diyos sa pagtidirik ng kanyang patawag sa Iglesia Kristiyana. Ang ginawa ni Satanas sa mga kapatid ay nagtirik siya ng patawag ng bandila niya sa loob ng Iglesia. Sapagat iniisip niya kung madarayan lamang ang mga sumusunod kay Kristo ay maaakay na sumuway sa Diyos, ang kanilang lakas, katagan at katibayan ay magagapi at sila'y madaling malulubigan. Nakita ito ni Satanas, mga kapatid. Kaya ito nga ang kanyang ginawa, mga kapatid. Sa third paragraph, ito ang sinasabi. Nang magkagayon, pinagsikapan naman ng mahigpit na kaaway na makuha sa pamagitan ng dalawang taon, hindi niya nakuha sa pamagitan ng lakas. Huminto ang pag-uusig at sa halip ito ay napalit ang kapangalan na panghalina sa kasaganaan at karangalan sa sanglibutan. Di ba ito din minsan, mga kapatid, ang ginagawa ng Satanas sa atin? Kung tayo ay hindi makuha sa lahat, sinubuhan na tayo sa panghalina at sa panunokso. Ganito ang ginawa ni Satanas sa mga lingkod ng Diyos kung walang panahon. Naglagay siya ng tao sa loob ng Iglesia at sila ay pinakuhaan ng mga magdagdag pangako ng Iglesia ay palaluin, ng Iglesia ay payayaman ng Iglesia ng mga kayamanan at katanyagan. Nabansag sila nanganiniwala na si Jesus ay anak ng Diyos at nanganiniwala rin sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay ng mundi na tapos wala silang pagkilala sa kanilang pagkakasalanan at hindi nila naramdaman na kailangan pa ang pagsisisi at ang isang bagong puso. Sa pagtanggap nila ng ilang bahagi ng paniniwala ng Kristiyano, ay pinikahin nila na ang ito'y tumanggap din ng ilang bahagi ng kanilang paniniwala upang silang lahat magkakisa sa pananampalataya kay Kristo. Sabi nila, o sige, kami yung papaminya diyan sa Kristiyanismo na yan. Ngunit, sa isang kondisyon, na kayo din ay tatanggap ng ilang mga paniniwala sa paganismo. Kaya ginawa nila mga kapatid, sila ngayon ay identity sa loob ng Iglesia. Palibasa sila yung mga mayayaman, sila ang mga inalang ng mga elders sa loob ng Iglesia, mga bishop sa loob ng church, at sila ngayon ang munguna na sa loob ng Iglesia. At pagkatapos noon, ang una nilang ginawa ay ang sa halip na sila sumasamba sa mga ribolto ng mga ahas at kung ano-ano mga larawan, ay ang kanilang nilagay sa loob ng Iglesia ay ang mga ribolto ng mga banal, ang mga ribolto ng mga apostol, ang mga ribolto ng mga pinag-usig ng mga Kristiyan ng una, at ribolto ng ating Panginoon. Sabi nila, ito ang ribolto ng Jesus, ito ang mga ribolto ng mga alagan, dito na muna ito sila, hindi naman natin ito sasampahin, dito lang sila sa loob ng Iglesia. Kaya sa mula noon,
ay sila po ay mayroon ng reporto sa loob ng iglesia. Pero bandang huli mga kapatid ay piliin nila na mga reporto yun ay sapahin na rin. Ganun po ang nangyari sa unang panahon ng kapatid. Ang tunay na reliyon ay walang iba kundi ang Seventh-day Adventist Church. Ito ang ating tunay na reliyon, kapatid. Ang mga pangalan ng una ay kagaya ng Iglesia ni Cristo, Iglesia ng Panginoon, Iglesia ng mga panganay. Pero ngayon ay pinalitan po yan ng pangalan ng Seventh-day Adventist sapagkat mga kapatid, ang mga pangalan ng una ay sinabi ng ating Panginoong Diyos sa Aklat ng Awit, Kapitulo 139. Ang sabi po doon ay gagamitin po yun ng kaaway yung mga pangalan na yun. Kaya, binago na po ang pangalan. Sabi dito sa 139 verse 20, sapagkat sila ay nagsasalita dapat sa iyo ng kasamaan at ginagamit ang iyong mga kaaway ng iyong pangalan sa walang kabuluhan. Kaya mga kapatid, mga panatag tayo sa pananampalataya ng ating pinagagawa. Ito na po ang tunay na reliyon. Dito na dapat tayo mamatay. Sapagkat kung magawa tayo mamatay, dito sa ating pinagam sa pananampalataya at magtatapat hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Magaya ng una mga kapatid, tayo din po ay magtatago ng buhay na walang hanggan. Totoo na laging may iba ang isa ng iwanan at kaliniman. Katotohanan at kasinungalingan, kabutihan at kasamaan. Ngunit, ang sabi sa atin sa Aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 2, talatang 10 ay ganito. Kapitulo 2, talatang 10 ay ganito po sa buwag mo katakutan sa mga bagay na iyong malapit na mag-isip. Narito malapit ng itagay ang yaman na mula sa Diyos sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng katinganihan sa araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong. Pagpalain tayo.